Parating na nga ang November, no? And paparating na rin ang Hanef Festival dito sa Tanay. And usually, pag nagda-Hanef Festival sa Tanay, nag-i-invite sila ng mga artists, no, to perform sa festival. Isa to sa mga bagay na kinahihiligan or dahilan kung bakit yung mga dumadayo sa Hanef Festival. Dahil of course, sa mga sikat na artist na to or banda or singers na nagpe-perform during Hanef Festival. And ngayong taon nga, no, naimbitahan ng Mayonnaise and Rocksteady sa parating na Hanef Festival Kickoff Party. Which is, again, dalawang napakalupit na banda, no? Dalawang classic na banda. Dalawang banda na to is nagbigay sa atin ng napakadaming classic na kanta. Diba? No problem with that. And of course, hindi natin may iwasan na may mga tao mag-request ng maybe, pwede nyo bang invite si ganito, si ganyan, no, itong artist na to or itong artist na to. Of course, meron tayong mga kanya-kanyang paboritong artist, no, na ina-expect natin na sana maimbitahan. At meron isang mga taga-Tanay na nag-request. Wala bang iba? Lagi na lang sila. Yaman na po ng Tanay, SB19 naman. Sabi niya. Which is, totoo, no? Tanay is a very fast-growing city, no? Ang dami nangyayari sa Tanay ngayon. Ang dami nag-i-improve, no? Nagsisimula siyang bayan. So, in-expect na natin na may mga tao na, mag-wish na sana, paborito lang artist, baka pwedeng imbitahan. Like SB19. SB19 is one of our biggest artists right now sa industriya. And napakalaki ng fandom ng SB19, which is 18. Pero ilang beses ko na nga sinasabi dito sa channel ko, no? Kung hindi mo bet or hindi mo gusto yung isang artist, just shut up, man. Just shut up. No? Kung di mo gusto, di okay. Diba? Nagre-request lang naman yung tao. Pero merong isa nag-reply dito, no? Ang sabi pa niya, pang Bisaya naman request mo. And meron pang nag-backup doon. Sabi niya pa, very nice, rest back. Reply naman niya, mag-request lamang pang Bisakol pa. Actually, on this post, no, mas mahaba pa yun eh. Mas mahaba pa yung conversation nila. Nagpalitan pa sila. And I don't know why, nabura siya. No, nabura siya. Kagabi ko siya nabasa, actually. So, that pala, ni-screenshot ko na kasi nawala na siya eh. Nawala na yung entire conversation nila na parang pinipilit niya na pang-Bisaya ngayon, and then may mga, may sumali ng mga nagko-comments na pinatanggol yung SB19, ganyan-ganito. But yeah, I just want to talk about this because what do you mean about pang-Bisaya? Again, namagit ko to sa isa sa mga video ko, I don't see why nagiging pang-asar yung pang-Bisaya o ano naman kung pang-Bisaya. So, ibig sabihin ba, mas maganda yung taste ng mga Bisaya kaysa sa atin? Mas maganda yung taste sila sa music kaysa sa atin, ganun ba? Kasi, again, SB19 is now international. So, ibig sabihin ba lahat ng mga fans international, pang-Bisaya yung yung international fans, pang-Bisaya yung taste? Ganun ba? Ha? So, yung gantong klase ba ng music is pang-Bisaya? So, sa atin ba nag-origin yung gantong klase ng, taste ng music? So, lahat ng mga, international fans, foreign fans, is pang-Bisaya yung ano nila. I guess tayo na ang mali, no? Kung sa tingin natin na pangit yung pang-Bisayang music or taste, and then, pati international fans is nag-i-enjoy pa doon, baka tayo na yung may mali, no? Tayo na yung pangit yung taste, right? So, just think about it, diba? Just think about it for a minute. Kasi I'm a bit attacked, no? Kasi again, nabanggit ko sa video ko na I'm literally a Bisakol, no? My father is from Bicol, my mother is Bisaya. So I'm actually a Bisakol, no? So I don't see what's wrong with that. Okay, ang Bisaya yung taste ko. Bisaya ako eh. And nothing wrong with being Bisaya. And I don't know about you guys, but SB19 just dropped a lot of banger song, no? Just drop a lot of banger song. Like Gento, no? Like Crimzone, right? Like Quit, Damn, Dongka, which is every time they drop a song, the whole country sings and dance. So, ang sabihin dito is, again, kung hindi mo gusto yung SB19, that's okay, no? You can just move on.
you can avoid SB19 if you want to. That's okay. There's no problem with that. Again, may sarili-sarili tayong preference, may sarili-sarili tayong trip ng music. 'Di ba? Hindi naman lahat ng tao magugustuhan ito kahit ipilit natin, 'di ba? Hindi naman kailangan ipilit din kasi, no? Pero kung ayaw mo, edi wag. Pero kung wala namang ginagawa sa yung group, like SB19 is not attacking you directly, ikaw mismo, ikaw na tao ka. Bakit ka magagalit sa kanila? Ba't mo sasabihin 'yon, no? Pambisaya yung request. You got me triggered, man. Again, Mayonnaise and Rocksteady. Again, sobrang classic na banda, no? Marami silang nilabas na kanta na sobrang classic, which is SB19 as well, right? And nakakatawa lang kasi nagsasabihan yung mga tao ng ganito, ng Bisaya yung nire-request mo, ganyan-ganyan. Eh, yung Mayonnaise and Rocksteady and SB19, most probably, pag nagkita yan, magbabatian pa yan eh. Di ba? Magdadaupang palad pa yan, no? Mag-aapiran, mag-hug, di ba? As bate. Nakakatawa lang na lahat kayo nag-aaway, yung mga artist, mga banda, mga grupo na nagkikita sila in person pag may event is wala lang, di ba? Kayo lang ang nag-aaway, di ba? Come on, man. And also, kung mang-didiss ka man ng isang grupo, yung hindi mo talaga maiiwasan, you wanna diss the artist kasi kupal kang tao, at least, no, make sure na medyo witty or, ano sabihin to? Creative naman yung pang-didiss mo, no? Para kahit na sana nakakaasar, at least you have a point of being creative, right? Pambisaya. I mean, again, I don't see anything wrong with being Bisaya. Do you see anything wrong with being Bisaya? Huh? Let's comment down below. Do you see anything wrong for being Bisaya? Well, I don't see anything wrong about that. And again, kung pambisaya yung gantong klase ng taste, seems like other countries have a Bisaya taste as well. I mean, I'm happy to have a Bisaya taste, man. I'm happy to have a Bisaya taste. But yeah, I just want to talk about this because this is fucking crazy comment, no? So yeah.